Pagkatapos niyang manganak, ang kanyang taksil na asawa ay tumangging pumirma sa birth certificate. Basura ang gagong iyon. Hindi niya karapat-dapat ang apelyido ko. Sumigaw siya. Habang hinuhusgahan siya ng buong pamilya nitong mayaman. Namutla si Liana at nagsimulang manginig. Ngunit nang magsalita ang doktor, may nagsasabing ang pinakamasakit na uri ng sakit ay hindi pisikal. Ito ay ang uri na bumabasag sa iyong kalooban habang nakatingin ang lahat. Humuhusga. At pinapalakpakan ang iyong pagbagsak. At iyon mismo ang naranasan ni Liana. Si Liana Cruz, sa edad na 26, ay dating nagtatrabaho sa isang maliit na aklatan ng komunidad. Siya ay laging tahimik. May pagkamahiyain. Ngunit may mabuting espiritu na kayang magpainit ng anumang silid. Sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, nakita ng lahat ang pagmamahal, dedikasyon, at katapatan niya. Nahulog ang loob niya kay Rafa Del Mundo noong siya ay 22 pa lamang. Si Rafa, ang tagapagmana ng isang tanyag na pamilya. Nakilala sa kanilang legacy sa real estate at philanthropy sa Metro Manila. Pumasok siya sa buhay ni Liana na parang bagyo na nagkunwari bilang isang malamig na simoy. May kumpiyansa si Rafa. May nakakasilaw na ngiti. At nagsasalita ng mga salitang parang pangako ng walang hanggan. Mga pangako na sa paglipas ng panahon ay naging banta. Nababalutan ng katahimikan. Ang pampublikong ospital na iyon sa Maynila, na may amoy ng murang disinfectant at alinggaw ng iyak ng mga bagong silang, ay naging tagpuan ng isang bangungot na walang nakita. 8 oras na naghirap si Liana mag-isa. Ang mga kamay ay nakakapit sa kumot. Ang puso ay nadurog. Ang kanyang inang may malubhang sakit ay hindi makarating. At si Rafa, huli na nang dumating. Maliit ang silid. May mga gasgas sa pader. At masakit sa mata ang matinding puting ilaw. Hawak ni Liana ang kanyang sanggol. Ang mga mata niya ay namamagapa sa kaiiyak. Pagbukas ng pinto, pumasok si Rafa. Nakadisenyerong damit. Perpekto ang buhok. Para siyang galing sa isang gala dinner ng alta sosyedad. Sa likod niya, ang kanyang ina, si Senora Elena Del Mundo. May matigas na tingin at mukha na puno ng paghamak. At ang nakababata niyang kapatid na si Sofia, na tumingin kay Liana na para siyang ipis na gumagapang sa karpet ng kanilang mansyon. Huli ka. Mahinang sabi ni Liana. Halos wala nang lakas magsalita. Hindi sumagot si Rafa. Umabante siya. Hanggang sa tumama ang mata niya sa sanggol. Tumigil siya. Kumunot ang noo niya. May nagbago sa mukha niya, hindi lang ito inis. Ito ay malamig. Kalkulado. Nakakalaso na galit. Ano ito? Sabi niya. Hindi tumataas ang boses. Ngunit may tindi na nakakakilabot sa silid. Tiningnan siya ni Liana. Naguguluhan. Anak mo yan. Rafa. Anak natin. Lumapit si Senora Elena na may determinadong hakbang at pumwesto sa tabi ng anak. Tiningnan niya si Rafa. Pagkatapos ang bata, ang kanyang labi ay nagbaluktot sa pandidiri. Hindi yan Del Mundo. Tumawa si Sofia. Maikli. Kinakabahan. Nangungut siya. Liana. Anong ginawa mo? Nagsimulang manginig si Liana. Anak mo yan. Rafa. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Rafa. Humarap siya sa nurse na kagagaling lang para tingnan ang vital signs. Kailangan kong kausapin ang administrator ng ospital. Tumanggi akong pumirma ng anumang birth certificate. Hindi dadalhin ng bastardong iyan ang pangalan ko. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga kutsilyo sa katawan ni Liana. Ang nurse, halatang hindi komportable, ay sinubukang lumabas ng silid. Kumapit si Liana sa sanggol. Ang mga mata ay puno ng luha.
Hindi dahil sa publikong kahihiyan-hiya, kundi dahil sa sakit na namuo sa kanyang dibdib. Parang isang bombang sasabog. Paano mo nasabi yan? Anak mo siya. Rafa, tingnan mo ako. Pakiusap. Nagmakaawa siya. Basag ang boses. Tiningnan siya ni Rafa sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya. Ngunit hindi bilang asawa. Para siyang isang estranghero. Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi ko kamukha ang batang iyan. Sa tingin mo, papasanin ko ang bigat ng isang pagkakamali na hindi ko naman ginawa? Hindi siya pagkakamali. Anak mo siya. Huwag mong taasan ang boses mo sa akin. Sigaw niya. Itinuro ang daliri niya. Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad. Wala kang ideya sa ginawa mo. Nag-cruise ang braso ni Senora Elena at lumapit kay Liana. Puno ng paghamak. Alam ko nang matagal na isa kang oportunista. Isang probinsyana na naghahanap ng pag-akyat sa hagdanan gamit ang nabuntis na tiyan. At ngayon, tingnan mo. Hindi mo alam kung sino ang ama. Tumahimik ka. Sigaw ni Liana. Nanginginig sa galit. Wala kang alam sa sinasabi mo. Huwag mong kausapin ang nanay ko ng ganyan. Ipinukpok ni Rafa ang kamay niya sa pader. At ikaw, Liana, hindi mapapatawad ang ginawa mo. Kinalaban mo ang pamilya ko. Nagsimulang umiyak ang sanggol. Malakas na iyak. Na para bang naramdaman ang tensyon. Naramdaman na may matinding mali sa lugar na iyon. Niyakap siya ni Liana. Sinusubukang patahanin habang natutunaw siya sa loob. Ang ingay ay umakit sa isang doktor. Na pumasok na may nag-aalalang ekspresyon. Ito si U.C. Vergara. Ang obstetrician. Matangkad. May uban sa sentido. At pagod ang mga mata. Tumigil siya nang makita ang eksena. Ayos ba ang lahat dito? Siyempre hindi. Sigaw ni Rafa. Pinipilit ng babaeng ito sa akin ang isang bata na hindi akin. Gusto ko ng patunay. Hindi ako papayag na isang maling paternity ang maitalaga sa akin. Tumingin ang doktor kay Liana. Pagkatapos sa bata. Nagtagal siya. Huminga siya ng malalim. Senor Del Mundo. Kailangan ko kayong kausapin ng pribado. Wala akong dapat pag-usapan. Malinaw ako. Hindi ko anak ang batang iyan. Wala akong interes marinig pa. Pakiusap. Jeet ng doktor. Mahalaga. Binaliwala siya ni Rafa. Nag-cruise siya ng braso at humarap sa ina. Aalis na tayo. Hayaan siyang harapin ang problema niya. Sinubukan ni Liana na bumangon. Ngunit ang sakit pagkatapos manganak ay nagpabalik sa kanya sa kama. Huwag kang umalis. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Rafa. Lumapit si Senora Elena sa huling pagkakataon. Sana may maganda kang kwento na ikukwento sa bata na yan. Kapag tinanong niya kung sino ang ama niya. Umalis sila. Naghagis si Sofia ng huling tingin kay Liana. Hindi awa. Hindi galit. Kundi kawalang pakiramdam. Isinara ng doktor ang pinto ng marahan at naglakad patungo sa kama. Basag si Liana. Ang sanggol. Umiiyak pa rin. Ay nakakapit sa init ng kanyang ina. Liana. Sabi ng doktor. Pinahina ang boses. Kailangan mong maging matatag. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi madali. Tinaas niya ang mukha. Basang-basa ng luha. Ano yan? Huminto ang doktor. Tiningnan ang bata. Pagkatapos ay siya. Ang dahilan kung bakit may naramdamang kakaiba si Rafa ay may katuturan. Ang bata ay may kondisyong genetiko na hindi tugma sa kanya. Pero hindi rin tugma sa iyo. Kumukurap si Liana. Naguguluhan. Ano ang sinasabi mo?
Kailangan nating magpatakbo ng mas kumpletong pagsusuri. Ngunit Liana, ang ama ng bata ay lumilitaw na isang malapit na kamag-anak ni Rafa. Sobrang lapit. Kumunot ang noo ni Liana. Tumalon ang puso niya. Hindi. Hindi maaari. Wala akong kasama ni isa man. Kailanman. Tumayo ang doktor. Hindi comfortable. At lumabas. Sasabihin ko sa iyo nang may katiyakan sa sandaling makuha ko ang resulta ng lab. Sa ngayon, magpahinga ka. Kakailanganin mo iyan. Naiwan si Liana mag-isa. Lumambot ang iyak ng sanggol. Ang sakit sa tiyan ay nakakayanan. Ngunit ang nasa kanyang kaluluwa ay ibang uri ng sugat. Na walang pangalan, walang lunas, at walang katapusan. Hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang impyerno. Hindi niya maiisip na ang katotohanang matutuklasan niya ay mas masahol pa sa anumang kasinungalingan. Hindi mapakali si Liana. Naramdaman niya na ang buong bigat ng mundo ay bumagsak sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa silid ay kasing kapal na maaari mo itong hiwain sa isang buntong hininga. Umalis ang doktor. Iniwan siya ni Rafa. At ang kanyang anak, si Inigo, ay natutulog sa kanyang dibdib. May inosensya ng isang hindi pa nakakakilala ng paghamak. Lumipas ang mga oras na parang mga anino. Hindi niya ipinikit ang mata niya. Tinitigan niya ang kisame. Hindi makapag-unawa sa nangyari. Inulit niya ng paulit-ulit na hindi ito totoo. Na ito ay isang bangungot. Nahihinto ang sakit. Ngunit hindi. Kumapit ang sakit sa dibdib niya na parang kalawangin na kutsilyo. At ang pinakamasahol ay hindi ang kahihiyan, kundi ang pagdududa. Umaligid ang mga salita ng doktor sa isip niya na parang sumpa. Isang incompatible genetic condition. Paano nangyari yon? Hindi niya kailanman niloko si Rafa. Ni isang sulyap. Ni isang hawak sa ibang lalaki. Kailanman. At gayon pa man. Naroon ang anak niya. Tinanggihan ng lahat. Kahit ng lalaking inakala niyang ama niya. Pagbubukang liwayway. Pumasok ang nurse na may pagod na ekspresyon. Nagdala siya ng tray ng almusal at isang form. Liana, kailangan mong pirmahan ang mga papel na ito para makalabas. Mayroon ka bang susundo sa iyo? Umiling si Liana. Wala akong kasama. Bumuntong hininga ang nurse. May tahimik na pagkaawa. Natanging ang mga nakasaksi ng maraming trahedya ang nagtataglay. Maaari kang manatili ng ilang oras pa. Ngunit kulang sa kama ang ospital. Kailangan mong umalis kapag kaya mo na. Tumango si Liana. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak. Wala akong mapagdadalhan sa kanya. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik siya sa maliit na komunidad kung saan siya lumaki. Mga kumingking daanan. Bubong na yero. Amoy ng halumigmig. At simpleng mga amoy ng pagkaing Pilipino na nagpuno sa hangin ng nostalgia. Ang bahay na minana niya mula sa kanyang ina ay naghihintay sa kanya na may sira. May basag na bintana at walang tubig. Pumasok si Liana kasama si Inigo sa kanyang mga bisig. At huminga ng malalim. Hindi ito mansyon. Ngunit hindi siya husgahan dito. Naisip niyang umiyak. Ngunit wala na siyang luha. Samantala, sa mansyon ng mga Del Mundo, mabigat ang kapaligiran. Tinawagan ni Rafa si Ilse Vergara para humingi ng paliwanag. Ano ang ibig mong sabihin na incompatible? Magpaliwanag ka ng malinaw. Sigaw niya. Naglalakad sa kanyang opisina na may hawak na baso ng whiskey. At nagliliyab ang mga mata. Kalmado ang doktor sa telepono. Senor Del Mundo. Tulad ng ipinaliwanag ko. Nakita namin sa klinik ang isang pambihirang kondisyong genetiko. Tugma ito sa isang kamag-anak ninyo. Ngunit hindi sa inyo. Sinasabi mo ba na may isang tao sa pamilya ko?
Hindi ako makakapagbigay ng mga pahayag ng walang patunay. Inirerekomenda ko ang isang EEG test sa lalong madaling panahon. Ibinalibag ni Rafa ang telepono nang hindi sumasagot. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sumikip ang mukha niya. Nagsimula siyang maghinala sa trooper na laging nakangiti. Sa hardinero na minsan ay nagtanong tungkol kay Liana. Kahit sa nakababata niyang kapatid na si Miko. 20 taong gulang. Na laging nasa bahay kapag wala siya. Pumasok si Senora Elena. Elegante. Na may hangin ng kahigitan na hindi niya inalis. Bueno. Aayusin ko ang EEG test. Gusto ko nang tapusin ito. Ang babaeng iyon. Alam ko nang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kitang-kita sa kanyang pananamit. Sa paraan niya magsalita. Ang ganyang uri ng babae ay nagsisilbi lamang para sirain ang isang mabuting pangalan. Kinuyom ni Rafa ang kamao niya. Gusto kong imbestigahan ang lahat ng empleyado. Lahat. Hindi ko papayagan na marumihan ang pangalan ko. Samantala, sinubukan ni Liana na mabuhay. Wala siyang gatas para sa sanggol. Wala siyang diaper. At ang savings niya ay naka-freeze. Tinanggalan siya ni Rafa ng lahat. Pati na ang health insurance. Pumunta siya sa tindahan sa kanto ng kapitbahayan para humingi ng utang. Ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Liana, pasensya na. Pero may utang ka pa sa akin noong nakaraang buwan. At sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Mas gugustuhin kong huwag nang makialam. Sabi ng may-ari. Umalis si Liana sa tindahan na ang dignidad ay basag. Ngunit habang tumatawid siya sa kanto, tinawag siya ng isang matandang babae mula sa pintuan ng isang bahay na may kalawangin na rehas. Hoy! Liana! Halika rito. Ineng! Pumasok kayo. Mukhang hindi pa kayo kumakain ng anak mo. Ito si Aling Teresita. Matagal ng kapitbahay. Isang balyena, widow. Ina ng 7 anak na matatanda na. Tinanggap niya si Liana ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ilang matigas na tinapay. At isang tingin ng tunay na pagmamahal. Na matagal nang hindi natatanggap ni Liana. Hindi ko alam ang ginawa mo. Pero ano man yon. Hindi kasalanan ng sanggol na iyan. At kailangan mo ng tulong. Naiyak si Liana. Sa unang pagkakataon mula nang umalis sa ospital. Umiyak siya na parang maliit na bata. Sa ibabaw ng kahoy na mesa habang natutulog si Inigo sa kandungan niya. At hinahaplos ni Aling Teresita ang buhok niya. Hindi ko maintindihan. Bulong niya sa pag-iyak. Sumpa man sa Diyos. Wala akong kasamang iba. Hindi ko alam ang nangyayari. Nang gabing iyon, habang sinubukan niyang matulog, nagkaroon siya ng isang malabong alaala. Isang mabilis at masakit na imahe. Isang baso ng alak. Kakaibang pagkahilo. Wala si Rafa. Naalala lang niya na nasa bahay siya. Pagkatapos ay naging ulap ang lahat. Sinubukan niyang alalahanin pa. Ngunit ang pakiramdam ay parang isang nasasakal na sigaw. Mayroong hindi nagtutugma. Kinabukasan. Sumabog ang mga komento sa social media. May nag-leak ng litrato ni Rafa na umaalis sa ospital kasama ang ina at kapatid. Ang caption ay, milyonaryo. Tinanggihan ang sariling anak pagkapanganak. Hati ang opinyon, may nagtatanggol. May nagpapako sa kanya. Ngunit lahat ay nagsasalita. Nagsimulang mag-imbestiga ang media. Isang batang mamamahayag. Si Tanya Reyes. Ang naghanap kay Liana. Kumatok siya sa pintuan ni Aling Teresita pagkalipas ng 2 araw. Ikaw ba si Liana Cruz? Nag-alinlangan si Liana. Ngunit tumango. Gusto kong ikwento ang kwento mo. Ngunit kung gusto mo lang, karapat-dapat malaman ng bansa ang katotohanan. Hindi sumagot si Liana. Tiningnan niya ang anak niya. Malupit ang mundo.
Ngunit marahil ang pagkukwento ng kanyang istorya ang tanging paraan para protektahan siya. Sa mansyon ng mga Del Mundo, natanggap ni Rafa ang resulta ng test. Mag-isa siya. Binuksan niya ang sobre ng nanginginig ang mga kamay at binasa. Huminto siya. Binasa niya ulit. Negative. Hindi niya anak ang sanggol. Naramdaman niya na may nasira sa loob niya. Hindi ito kalungkutan, kundi galit. Pura at matinding galit. Tinawagan niya ang abogado niya. At hiniling na sirain ang provisional birth certificate na nasimulan na. Patay na sa akin ang batang iyan. Sabi niya. Itinapon ang sobre sa apoy sa fireplace. Pagkaraan ng ilang oras, sa isang eleganteng lounge sa Makati, tumatawa si Rafa kasama ang isang batang babae. Perpekto ang makeup. Si Camille. Nasa isang pagtitipon siya ng mga ekotibo. Walang nagbanggit kay Liana. Walang nagbanggit kay Inigo. Inumin. Peking tawa. At mga katawan na sumusubok na punan ang mga walang laman na espasyo. Samantala, sinubukan ni Liana na maghanap buhay. Kasama si Inigo sa kanyang mga bisig at isang resume na nadumihan ng chismis. Nilapitan niya ang mga opisina, panaderya, at tindahan. Lahat ay nagsasabi ng parehong bagay, pasensya na. Hindi kami nag-ahire. Dumilim. Bumalik siya sa bahay. Pagod. Namamaga ang mga paa. At wala siyang dalang kahit ano maliban sa isang bag ng bigas. Na ibinigay ni Aling Teresita. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang sulat na walang pirma na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Sabi lang nito, hindi lang siya ang nagtingin sa iyo ng iba sa bahay na iyon. Naramdaman ni Liana ang lamig. Tiningnan niya ang anak niya. Niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay isinara ang pinto at hinila ang kurtina. Napakadaming anino ang pumapalibot sa kwento niya. At nagsisimula pa lang siyang maunawaan. Nasa likod ng bawat katahimikan ay mailihim. Hindi mapayapang nakatulog si Liana mula nang matanggap ang anonymous na sulat. Ang parirala ay umalinggaw sa isip niya na parang sumpa. Hindi lang siya ang nagtingin sa iyo ng iba sa bahay na iyon. Naramdaman niya ang takot. Ang tunay na takot. Hindi sa multo o pamahiin. Kundi sa kung ano ang naaalala niya at kung ano ang hindi niya naaalala. Sa kung ano ang maaaring nangyari noong gabing iyon nang naging ulap ang lahat. At ang mga sumunod na araw ay nababalutan ng katahimikan. Nagsimulang umiyak ang sanggol. Niyakap siya ni Liana ng mahigpit. Ilang linggo pa lang si Inigo. Ngunit ang mga mata niya ay parang nakatingin ng may tindi ng isang nabuhay na ng libu-libong buhay. Hinaplos niya ang buhok nito at kumanta ng mahina. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng sirang kama. Sa bahay ni Aling Teresita. Ang tanging kanlungan niya. Iniwan siya ng mundo. Ngunit ang oras ay hindi tumitigil. Hindi rin ang gutom. Nang gabing iyon, gumawa siya ng desisyon. Lumabas siya kasama si Inigo na nakabalot sa isang manipis na kumot. Naglakad siya sa kapitbahayan ng nakataas ang noo. At dumiretso sa isang gusali ng opisina sa Industrial Park. Ang lugar ay mabaho sa lumang pawis at murang bleach. Hinanap niya ang cleaning supervisor. Kailangan ko ng trabaho. Kahit ano. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong dalhin ang anak ko. Tiningnan siya ng amo ng may pagdududa. Hindi ito daycare. Hindi siya manggugulo. Matutulog lang siya sa isang sulok. Kailangan ko lang ng pagkakataon. Bumuntong hininga ang babae. Pagod siya at may kailangan agad. CJ. Pero kung masyado siyang umiyak, aalis ka. Ayaw ko ng gulo. Nang gabing iyon, naglinis si Liana ng sahig na marmol nang namamaga ang mga kamay. Natutulog si Inigo sa isang kahon na may nakatiklop na kumot bilang kutson. Sa bawat pagtapos niya sa pagtulak ng mop, nagmamadali siyang lumapit para tingnan kung humihinga ito.
Masakit ang katawan niya. Ngunit mas masakit ang dignidad niya. Sa bawat sulok na nililinis niya, naramdaman niya na binubura niya ang isang bahagi ng kanyang kasaysayan. Hindi na siya ang asawa ni Rafa Del Mundo. Wala siyang halaga. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang magpakita si Inigo ng mga kakaibang sintomas. Kahirapan sa paghinga. Laging may lagnat. At maliliit na panginginig sa kamay. Dinala siya ni Liana sa isang community clinic sa kapitbahayan. Ang doktor, bata at seryoso, ay sinuri siya ng tahimik. Kailangan nating magpatakbo ng mas kumpletong pagsusuri. Maaaring ito ay isang maseryosong bagay. Tiningnan siya ni Liana ng may takot. Maseryoso. Paano? Maaaring isang neurological o metabolic na kondisyon. Ayaw kong takutin ka ng walang patunay. Ngunit may mga palatandaan na hindi natin maaaring baliwalain. At magkano ang gastos ng mga pagsusuring iyon? Nag-alinlangan ang doktor. 5,000. Marahil 6,000 dolyar. Depende sa kailangan. Ito ay malaking halaga. $5. 000 test is roughly 270. 000 ini. Naramdaman ni Liana na nawalan siya ng hininga. Wala siyang kahit $100. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Ibinenta niya ang tanging singsing niya. Ang ibinigay ni Rafa sa kanya noong ipinangako nito ang magandang buhay. Ipinagpalit niya iyon sa 2 lata ng gatas at 1 kilo ng bigas. Kinabukasan, pumunta siya sa lokal na legal aid office. Isang silid na may mamasa-masa na pader at nakasalansa ng mga papel. Isang batang abogado. Si Attorney Marisa Lopez. Ang tumulong sa kanya. May dark circle siya sa ilalim ng mata. Ngunit matalim ang tingin. Pinakinggan niya ang kwento ni Liana ng walang pagkaantala. Gusto kong pilitin ang ama ng anak ko na panagutan ito. Nagsulat si Marisa. Mayroon ka bang birth certificate? Ibinaba ni Liana ang ulo niya. Sinira niya iyon. Sabi niya, hindi karapat-dapat ang bata sa pangalan niya. Tiningnan siya ni Marisa ng seryoso. Magsisimula tayo sa isang paternity at child support lawsuit. Mayroon ka bang patunay na kasal kayo? Inilabas ni Liana ang isang punit-punit na folder. Mayroon itong larawan ng kasal. Isang simpleng kopya ng marriage license. At ilang utility bills na nasa pangalan nilang dalawa. Magagamit ito sa ngayon. Ngunit kailangan mo ng opisyal na genetic exam. Lumunok si Liana. Ginawa na nila iyon. Negatibo ang resulta. Sabi niya. Tinaasan ng kilay ni Marisa. At sigurado ka bang wala kang kasamang iba? Tinaas ni Liana ang nasugatan niyang tingin. Wala akong matandaan. Isang gabi lang. Naramdaman kong kakaiba ako. Parang may mali. Pero wala akong ginawa. Tumango ang abogado. Hindi na siya nagtanong pa. May ilang bagay na mas masakit kaysa sa resulta ng pagsusuri. Tutulungan kita. Hindi ako nangangako ng himala. Ngunit nangangako ako ng hustisya. Sa mansyon ng Del Mundo, lalong bumigat ang kapaligiran. Nagsimulang magbigay ng presyon ang media. Gusto ng ilang outlet na malaman kung bakit pinarusahan ang isang sanggol. Ng isang maimpluwensyang pamilya. Walang patawad ang social media. Ang pangalan ng Del Mundo ay nagiging kasing kahulugan ng iskandalo. Si Rafa. Desperado na linisin ang kanyang imahe. Nag-utos ng isang media control campaign. Bumili siya ng mga headline. Pinatahimik ang lokal na balita. At kumuha ng mga eksperto sa digital reputation. Ngunit sa loob ng bahay, hindi maitago ang tensyon. Bumalik si Don Ricardo Del Mundo. Ang ama ni Rafa. Mula sa isang business trip. Laging elegante. Laging may sukat ng ngiti. Isa siya sa mga lalaking hindi sumisigaw.
Ngunit ang isang sulyap ay kayang manginigin ang buong silid. Nakilala siya ni Rafa sa study. Tatay. Kailangan kong malaman kung may ginawa ba ang sinuman sa pamilya kay Liana. Tinitigan siya ni Don Ricardo. Ano ang tinutukoy mo? Alam mo ang tinutukoy ko. Sabi niya wala siyang kasamang iba. Ang ise ay hindi tumutugma sa akin. Ngunit sabi ng doktor ay may pagiging tugma sa isang malapit na kamag-anak. May nakita ka ba? Ricardo. Pinanatili ni Don Ricardo ang kanyang composure. Ang kahinaan mo ang nagpapasalita sa iyo ng kung ano-ano. Huwag mong hanapin ang mga dahilan sa pagkakamali mo sa kasal. Hindi karapat-dapat ng babaeng iyan ang isa pang minuto ng ating oras. Lumunok si Rafa. Hindi mo ito maaaring baliwalain. Mayroong hindi nagtutugma. Si Miko ay nandito kapag wala ako. Ang trooper din. Pinutol siya ni Don Ricardo ng isang matatag na boses. Huwag mong isali ang kapatid mo dito. Bata pa siya. Kung naging hangal ka para magpapasok ng isang estranghero sa pamilya, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Mula sa pintuan. Nakinig si Miko ng tahimik. Pagkatapos ay bumaba siya at nakita ang kanyang ina. Si Elena. Ma. Sabi niya ng mahina. Naaalala mo ba si Alia? Kaagad na naghigpit si Senora Elena. Bakit mo binabanggit ang babaeng iyon? Dahil mas masahol ang mga lihim ni tatay kaysa sa isyu ni Liana. Alam mo yan. Mas masahol ang ginawa niya kay Alia. Ngunit tumahimik ang lahat. Namutla si Senora Elena. Manahimik ka. Huwag mong banggitin yan. Namatay ang kwentong iyon maraming taon na ang nakalipas. Umiling si Miko. Hindi namatay. Inilibing lang. Tulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito. Nang gabing iyon, dinala ni Liana si Inigo sa isang pribadong klinik na nag-aalok ng pro bono consultation. Si Ilchi Vergara, ang parehong doktor sa pampublikong ospital. Ang tumingin sa kanya. Nagulat siya na makita si Liana doon. Ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos niyang suriin si Inigo ng mabuti, umupo siya sa tapat ni Liana na may seryosong ekspresyon. Ang bata ay may mitochondrial disorder. Ito ay isang bihirang kondisyon na namamana. Naapektuhan nito ang cellular energy at neurological development. Ito ay progresibo. Naramdaman ni Liana na nahimatay siya. Maaari siyang mamatay? Hindi. Kung mabilis tayong kikilos. Ngunit mahal at matagal ang paggamot. Magkano? Nag-alinlangan ang doktor. Higit sa $15. 000 para lang sa simula. Hindi sumagot si Liana. Niyakap niya lang ang anak niya. Wala akong pera. May iba pa bang pagpipilian? Kung makakahanap tayo ng isang tugma na kamag-anak, maaari tayong magsimula ng isang alternatibong therapy. Tumingala si Liana. Tugma na kamag-anak. Kailangan nating suriin ang FFE ng posibleng ama. Kung makakahanap tayo ng isang taong may tiyak na genetic match, maaari tayong magtrabaho doon. Ipinikit ni Liana ang mga mata niya. Naramdaman niya na umiikot ang mundo. Naalala niya ang lahat, ang pagtanggi. Ang pag-abandona. Ang paghamak. Paano kung ang tanging tugma ay nasa isang pamilya na galit sa akin? Tiningnan siya ng doktor nang may pagkaawa. Kung gayon, kailangan mong magdesisyon kung haharapin mo ang galit na iyon. O hahayaan mong ubusin ng katahimikan ang lahat. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, tiningnan ni Liana si Inigo habang natutulog ito. Sa tabi niya ang sobre na may resulta ng genetic test na hiniling niya. Sa tulong ni Marisa, binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Binasa ang bawat salita. Ang resulta ay hindi katulad ng sa ospital. Sabi ng bagong ulat ay mayroong tugma. Ngunit hindi kay Rafa.
Sa isa pang miyembro ng pamilya Del Mundo, binitawan ni Liana ang papel. Dumilim ang mundo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kwento niya ay ang ibabaw lang ng isang mas malalim na bangin. Dahil kung totoo ang sinasabi ng papel na iyon. Kung gayon, ang tunay na ama ng anak niya ay hindi lang isang malapit na tao kay Rafa. Siya ay isang taong sumira na ng maraming buhay bago sa kanya. Hayaan ni Liana na mahulog ang sobre sa sahig ng walang ingay. Ngunit ang epekto ay kasing totoo na para bang sumabog ang mundo. Sa loob ng maliit na silid na iyon, naging makapal ang hangin. Hindi mahinga. Ang imahe ni Don Ricardo Del Mundo ay lumabas sa isip niya. Elegante. Na may pino ng ngiti na nagtatago ng isang bagay na madilim. Isang bagay na hindi niya gustong makita. Ang genetic match ay walang pagdududa. Hindi ito hinala. Ito ay data. Ang tunay na ama ni Inigo ay nakatira sa likod ng mga salaming bintana ng isang mansyon. Na tinawag niyang bahay. At nagdadala ng parehong apelyido. Niyakap ni Liana si Inigo sa kanyang dibdib. Na para bang ang init ng kanyang katawan ay maaaring maging kalasag sa kanya mula sa paparating. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Nananatili siyang tahimik. Nararamdaman ang isang kawalan na hindi niya alam kung paano pupunan. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya biktima ng pag-abandona, kundi ng mapagkunwari na katahimikan ng isang buong pamilya. At ang katahimikan na iyon, naunawaan niya ngayon, ay ang pinakamalupit na kalaban. Nang gabing iyon, humingi siya ng pulong kay Atty. Marisa. Ayaw kong maniwala. Ngunit hindi ko na kayang manahimik pa. Sabi niya. Inilagay ang sobre na may resulta sa maliit na mesa ng opisina. Binasa ito ni Marisa ng tahimik. Hindi siya kumukurap. Hindi siya nagsalita ng matagal. Don Ricardo Del Mundo. Bulong niya sa wakas. Tumango si Liana. Malungkot ang tingin. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Marisa. Hindi sumagot agad si Liana. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo niya. Pupuntahan ko si Senora Elena. Alam niya. Laging alam niya. Kinabukasan. Nagpakita siya sa mansyon ng walang abiso. Nag-alinlangan ang gwardiya. Ngunit nang makita ang matatag na mukha ni Liana na may daladalang anak, hinayaan niya itong pumasok. Naglakad siya sa maayos na damuhan. Sa mga pasilyo na minsan niyang dinaanan ng may pangarap. Hanggang sa makarating siya sa main living room. Nakaupo si Senora Elena. Nagtitsaa kasama ang kapatid niya. Nang makita si Liana, pinilipit niya ang labi niya. Ang kapal ng mukha mo na magpakita dito. Pagkatapos ng lahat ng pinsala na ginawa mo sa pamilyang ito. Hindi na tinag si Liana. Kailangan kong makipag-usap sa iyo ng mag-isa. Tumayo ang kapatid ni Senora Elena nang walang salita. Napuno ng tensyon ang hangin. Marahang inilagay ng matriarch ang tasa niya sa platito. Mayroon kang 5 minuto. Hindi ako narito para sa anak mo. Narito ako para sa iyo. Ang isa pa. Kumukurap si Senora Elena. Nagiging nagyayelo ang katahimikan. Alam ko na ang tunay na ama ng anak ko ay si Ricardo. Mayroon akong kumpirmasyon. At alam mo iyon. Ano ang sinasabi mo? Sinubukan niyang sabihin. Ngunit pinutol siya ni Liana. Hindi ako nagpapahiwatig. Sinasabi ko. At tutulungan mo ako. Dahil hindi lang ito tungkol sa akin. Tumayo si Senora Elena. Nanginginig ang mga kamay. Bahagyang hindi ka pansin-pansin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pag-akusa sa isang lalaki na tulad ng asawa ko. Hindi umatras si Liana. At hindi rin alam ni Alia ang ginagawa niya noong sumisigaw siya. O pinatahimik din siya gamit ang pera. Lumaki ang mata ni Senora Elena. Ang pangalan na iyon.
Ang alaala na iyon, na nakakulong na parang bangkay sa kaibuturan ng kanyang isip. Paano mo nalaman ang pangalan na iyon? Binanggit ito ni Miko. At may pattern. Hindi bago ang asawa mo sa ganito. At ang katahimikan mo ay ginagawa kang kasabwat. Umatras si Senora Elena. Natumba-tumba. Pagkatapos ay bumagsak siya sa silya. Na para bang ang bigat ng mga taon ng mga lihim ay dumurog sa kanya. Si Alia ay isang batang nagtrabaho dito. Isang araw. Nawala siya. Sabi nila. Umalis siya nang walang babala. Ngunit alam kong hindi totoo. Nakita ko siyang umiiyak. Nakita ko ang mga pasa niya. Nakita ko kung paano niya iniiwasan si Ricardo. Alam ko. Ngunit natakot ako. Binalaan ako ni Ricardo na kung magsalita ako. Sisirain niya ang lahat. Ang mga anak ko. Ako. At naniwala ako sa kanya. Dahil lagi siyang tumutupad sa kanyang mga banta. At kaya, hinayaan mo siyang ulitin ang parehong bagay sa akin. Yumuko si Senora Elena. Ang katahimikan ang sagot niya. Nang gabing iyon, nag-imbestiga si Liana at Marisa kay Alia. Walang mga bagong record. Tanging isang ulat ng pulisya para sa voluntary disappearance. Na isinara pagkatapos ng ilang buwan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kumonekta si Marisa sa isang medical na database. Inabot ng ilang oras bago sila makahanap ng isang bagay. Isang pasyente na nagngangalang Alia Dominguez. Diagnosis, unspecified psychosis. Na ospital sa isang pribadong klinika sa labas ng lungsod. Isang psychiatric clinic. Sabi ni Liana na hindi makapaniwala. Forced confinement. Kung nandoon siya mula pa noon. 4 na taon na siyang naka-institutionalize. Hindi ito aksidente. Nagpa siya silang pumunta kinabukasan. Nag-ayos si Marisa. Ginamit niya ang titulo niya bilang abogado para makakuha ng access. Bagaman para lang sa isang mababaw na pagbisita. Hindi pa nila maaaring ibunyag ang tunay na dahilan. Naghihintay si Liana sa kotse. Mula sa bintana. Tiningnan niya ang mga nurse. Doktor. At pasyente na naglalakad ng paikot-ikot. Ang lugar ay may matataas na gate at kamera sa bawat sulok. Hindi ito ospital. Ito ay isang puting bilangguan. Bumalik si Marisa pagkatapos ng isang oras. Madilim ang mata. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Laging nakasedate. May mga marka siya sa braso. Na para bang sinubukan niyang. Hindi niya natapos ang pangungusap. Ibinaba ni Liana ang ulo niya. Bumigat ang hangin. Buhay siya. Ngunit hindi na siya malaya. Katulad ko. Nang linggong iyon. Isang mamamahayag na sumusubaybay sa kaso. Ang nag-publish ng isang na-leak na audio clip. Ito ay isang lumang recording. Walang petsa. Walang konteksto. Maririnig ang isang boses ng babae na sumisigaw ng may paghihirap. Dinodroga niya ako. Ayaw ko. Hindi ako makagalaw. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Sumabog ang social media. May nagsabing peke ito. May nagsumpa na nakilala nila ang boses. Nagawang matukoy ni Marisa ang pinagmulan. Ito ay bahagi ng isang serye ng mga medical file mula sa parehong klinik. Kung nasaan si Alia. May isang taong hindi na nagtatrabaho doon ang nagbenta ng audio para sa pera. Pinakinggan ni Liana ang audio ng 3 beses. Sa pangatlong beses, nilamig ang dugo niya. Ito ang boses niya. Naunawaan din ito ni Marisa. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang siya nito. Si Rafa. Sa kanyang opisina. Pinakinggan niya ito sa unang pagkakataon sa telepono niya sa pamamagitan ng isang anonymous link. Inilagay niya ito sa speaker. Nang marinig niya ang sigaw na iyon. Ang basag na tono na iyon. Ang desperasyon na iyon.
Naramdaman niya na may nasira sa loob niya. Ipinikit niya ang mata niya. Naalala niya ang gabing umalis siya para sa isang business trip. Pumunta siya sa ibang bansa at bago umalis, sinabi niya sa kanyang ama na mag-isa si Liana sa bahay. Si tatay ay nag-iisa kasama niya ng gabing iyon. Nahulog ang baso na hawak niya sa sahig at nabasag. Ang alinggaw-ngao ng basag ay ang parehong alinggaw-ngao na umalinggaw-ngao sa ulo niya. At pagkatapos, naunawaan niya ang lahat. Ang business trip. Ang gabing nag-iisa si Liana sa bahay. Ang pagpupumilit ng ama niya na magiging maayos ang lahat. Ang ekspresyon ni Liana pagkatapos ng ilang linggo. Nang may nagbago sa loob niya. Ang tahimik na pagtanggi. Ang distansya. Ang patuloy na kalungkutan. Nahihirapang huminga si Rafa. Na para bang ang mismong hangin ay nagtataksil sa kanya. Naglakad siya papunta sa banyo. Naghihilamos. Tumingin sa salamin. At hindi niya nakilala ang sarili niya. Wala na sa kanyang refleksyon ang eleganteng lalaking sanay na kontrolin ang lahat sa isang ngiti. May isang anak na lalaking pinagtaksilan. Isang asawang lalaking bulag. Isang taong natalo. Kinuha niya ang mga susi niya. Bumaba. At naglakad sa mga pasilyo ng marmol nang hindi bumabati kaninuman. Tinawag siya ng kanyang ina mula sa sala. Ngunit hindi siya sumagot. Tawiran niya ang pinto ng study ni Don Ricardo nang walang katok. Nakatayo ang patriarch. Nagbubuhos ng whiskey. Na para bang may utang sa kanya ang mundo ng paggalang. Tumingala siya ng mahinahon. Wala kang modo. Anak. Isinara ni Rafa ang pinto. Ang tensyon sa silid ay napakakapal. Parang pisikal. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi sumagot si Ricardo. Ulitin ko lang ito ng isa pang beses. Anong ginawa mo kay Liana? Matagal ang katahimikan. Mayabang. Pagkatapos, humigop si Ricardo mula sa baso niya at nagsalita ng may nakakakilabot na katahimikan. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Sabi niya. Ginawa ko para paamuhin ka. Laging mahina ka. Rafa. Hindi ka ipinanganak para pamunuan ang pamilyang ito. Kulang ka sa karakter. Masyado kang emosyonal. Nanginginig na umabante si Rafa. Dinodroga mo siya. Hinawakan mo siya noong hindi siya makapagtanggol sa sarili niya. Iyan ang ginawa mo. Huwag mong taasan ang boses mo. Sagutin mo ako. Tiningnan siya ni Ricardo ng walang kurap. Isa lang siyang piyesa. Gusto kong ipakita sa iyo na hindi ka maaaring magtiwala sa kahit sino. Hindi sa mga babae. Hindi sa paghusga mo. At nagtagumpay ako. Dahil nagkamali ka. Gaya ng dati. Napaatras si Rafa. Na para bang sinuntok siya sa dibdib. Naramdaman niya ang pagkasuklam. Pagtataka. Ang sarili niyang ama ang sumira sa babaeng mahal niya para lang mapahiya siya. May sakit ka. Ako ang may kontrol. Ano ang pagkakaiba? Wala kang kontrol sa kahit ano. Dahil pababagsakin kita kasama ng lahat ng bagay na ikaw. Kasama ng lahat ng bagay na kinakatawan mo. Tumawa si Ricardo. Maikli at tuyo. At sa tingin mo, paniniwalaan ka ng mga tao. Isang pasaway na bata sa harap ko. Alam mo ba kung gaano karaming huwes ang may utang sa akin? Ilang media outlet ang umaasa sa pera ko. Kinuyom ni Rafa ang kamao niya. Bueno. Malalaman nila ang lahat. Dahil magsasalita ako. Umalis siya. Hindi siya lumingon. Hindi nakinig sa mga banta. Isinara niya ang pinto at nagmadaling lumabas. Na para bang ang mansyon ay naging isang maapoy na haula. Nang makarating siya sa kapitbahayan ni Liana, hindi niya alam kung kakatok ba siya o luluhod na lang. Binuksan ni Aling Teresita ang pinto ng may pagdududa. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko siyang kausapin. Ayaw kanyang makita o marinig. At tama siya.
Lumunok si Rafa. Nabasag ang boses niya. Pakiusap. Nag-alinlangan si Aling Teresita. Pagkatapos ay umalis. Nasa silid si Liana. Pinapakain si Inigo. Nang makita siya, tumayo siya kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Ang mga mata niya ay puno ng pigil na galit. Anong ginagawa mo dito? Umabante si Rafa. Pagkatapos ay tumigil siya. Iba ang hitsura niya. Talo. Naparito ako para humingi ng tawad. Walang silbi sa akin ang tawad mo. Rafa. Alam ko na ang lahat ngayon. Narinig ko ang audio. Kinausap ko siya. Inamin niya ang ginawa niya sa iyo. Ang ginawa niya sa akin. Hindi niya na maituloy. Basag na basag ang boses niya. Alam ni Liana nang hindi na kailangan pang magsalita. Ngunit hindi niya pinayagan ang sarili niyang magkaroon ng awa. Hindi pa. At ngayon, naparito ka para tubusin ang sarili mo. Pagkatapos mo akong iwanan ng mag-isa sa delivery room. Pagkatapos mo akong sigawan sa harap ng lahat. Pagkatapos mong hayaan ang nanay mo na tawagin akong oportunista. Ngayon, nakaramdam ka ng sakit. Walang dahilan para sa lahat ng iyon. Alam ko. Pero narito ako dahil gusto kitang tulungan. Gusto ko akong tulungan ka at ang anak ko. Nanginginig si Liana. Hindi mo siya anak. Anak ko siya. Kahit hindi siya nagdadala ng dugo ko. Dahil ang ginawa nila sa kanya ay hindi mapapatawad. At hindi ako mananahimik. Bumagsak si Liana sa kama kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Lumabas ang mga iyak sa kanya na parang baha. Malalim. Pagod. Halos walang lakas. Sinubukan ni Rafa na lumapit. Ngunit itinaas niya ang kamay niya. Huwag kang lumapit sa akin. Kailangan ko ng oras. Tumango si Rafa. Umalis siya nang hindi nagsasalita pa. Si Atchery. Marisa ay naghahanda ng reklamo. Alam niya na hinahamon niya ang isang makapangyarihang tao. Ngunit wala siyang pakialam. Makapal ang file. Kasama ang medical exams. Genetic test. Ang recording. Ang kasaysayan ni Alia. At mga hindi direktang testimonya. Sasabog ito. Ngunit hindi ka maaaring umatras. Sabi niya kay Liana habang sinusuri nila ang mga dokumento. Hindi ako. Sagot niya. Aatakihin ka nila. Sasabihin nila na ginawa mo ito para sa pera. Para sa paghihiganti. Para sa kasikatan. Tiningnan siya ni Liana sa mata. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi ko ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para sa lahat ng hindi nakapagsalita. Nalaman ng media. May sumuporta sa reklamo. May nagtawa. Ngunit nagsimulang maging popular ang kwento. Nagsimulang sumulat kay Marisa ng anonymous ang ilang babae. Nagtatrabaho sila sa mga bahay ng mga makapangyarihang pamilya. May ilang nagkwento na biktima rin sila ng panggigipit ni Don Ricardo Del Mundo. Ngunit masyado silang takot magsalita. Inihain ng legal team ang formal na reklamo. Pinalibutan ng media ang courthouse. Ang litrato ni Liana na umaalis na may daladalang anak ay kumalat sa social media, sa mga pahayagan, at sa mga channel ng telebisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala si Ricardo ng mensahe. Gusto niyang makipag-usap kay Liana ng pribado. Pinagbawalan ni Marisa. Ngunit nagdesisyon si Liana na pumunta. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant. Dumating siya na may karaniwang kagandahan. Dumating si Liana na may mahinahon ngunit matatag na mukha. May lakas ka ng loob. Sabi niya. May alaala ako. At may anak ako na karapat-dapat sa hustisya. Hindi kalasag ang batang iyan. Siya ang makina ko at refleksyon ng ginawa mo. Gusto mo man o hindi. Nasa buhay mo na siya magpakailanman.
Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya. Maaari kong kunin ang bata sa iyo. Mayroon akong mga mapagkukunan. Ang mga koneksyon. Ang mga abogado. Sa ilang pirma. Maaari kong makuha ang custody. Maaari akong magtalo na wala kang pera. Na mayroon kang emosyonal na kawalang tatag. Gusto mo ba talagang laruin ang larong ito? Hindi kumurap si Liana. Subukan mo. Ngunit sumusumpa ako na kung gagawin mo. Ipupubliko ko ang bawat detalye. Ang bawat biktima. Ang bawat audio. Hindi ka makakalakad sa kalye. Nang hindi ka tinitingnan ng mga tao bilang kung ano ka. Kinuha ni Ricardo ang baso niya. Uminom. Pagkatapos ay tumayo. Nang hindi nagsasalita pa. Tumawag si Rafa ng press conference. Naroon si Marisa. Si Liana. At iba pang media outlet. Microphone. Kamera. Reporter. Nakatingin ang mundo. Umakyat si Rafa sa podium. Huminga ng malalim. At nagsalita. Naparito ako para magsalita bilang isang anak. Bilang isang asawa. At bilang isang biktima ng katahimikan. Ang ama ng anak ng asawa ko ay ang sarili kong ama. At hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Nagkaroon ng bulungan. Sigawan. Flash ng kamera. Ang nangyari kay Liana ay isang akto ng karahasan. Ng kapangyarihan. Ng kasamaan. At ako. Bilang bahagi ng pamilyang iyon. Hindi na ako makakapagtiis na manatiling tahimik. Sumabog ang media. Bumagsak ang social media. Ang hindi mahawakan na figura ni Don Ricardo Del Mundo ay tumigil sa pag-iral. At ganoon. Nabasag ang katahimikan. Ang mga salita ni Rafa ay umalinggaw pa rin sa mga pasilyo ng courthouse. Sa mga newsroom. At sa mga internet forum. Parang isang bomba na walang nakakita. Ang imahe ng tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Na nagkukumpisal na ang kanyang ama ay gumawa ng isang hindi maisip na krimen. At na ang bata na siya mismo. Ang tumanggi ay resulta ng kalupitan na iyon. Ay tumawid sa mga hangganan. Ito ay international news. Mga front page. Headline. Hati ang reaksyon, may pumapalakpak sa lakas ng loob niya. May tumawag sa kanya na duwag dahil matagal siyang tumahimik. Ngunit walang oras si Liana para makipagdebate sa epekto ng media. Nakatuon lang siya sa isang bagay, hustisya. Kasama si Marisa. Nagpakita siya sa District Attorney's Office. Sinasamahan ng mga kamera. Mamamahayag. At ilang babae na nagdusa rin. Ngunit hindi naglakas loob na magsalita hanggang ngayon. Dala-dala ni Liana si Inigo sa kanyang mga bisig. Tulad ng dati. Mas payat siya. Ang mukha niya ay may marka ng pagod. Ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag. Wala na siyang takot. Hindi na siya nagtatago. Inihain ni Marisa ang formal na reklamo laban kay Ricardo Del Mundo. Na may lahat ng posibleng legal na suporta. Isinama niya ang mga testimonya. Dokumento. Ang genetic results. Ang nalik na audio. At ang recording ng confession. Na nakuha ni Rafa ng palihim ilang araw bago. Habang nakikipag-usap sa kanyang ama. Malinaw ang ebidensya. Kahit na minsan ay yumuyuko ang batas para protektahan ang makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, pipilitin nilang tingnan ang katotohanan sa mukha. Ang press conference ay tinawag sa pasukan ng courthouse. Kinuha ni Marisa ang mikropono habang hawak ni Liana si Inigo. Ngayon, hindi lang natin isinusumbong ang isang krimen. Sabi ni Marisa, isinusumbong natin ang isang istruktura ng impunity na nagprotekta sa isang lalaki sa loob ng mga dekada. Isang lalaking kayang sirain ang buong buhay sa isang ngiti. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo aatras.
Nang magsalita si Liana, katahimikan ang namayani. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na may nagawa akong mali. Nakarapat-dapat ako sa pagtanggi. Sa mga tingin. Sa mga saradong pinto. Ngunit hindi ko kasalanan. At ngayon, gusto kong marinig ito ng ibang babae, hindi mo rin kasalanan. Hindi lang niya ninakaw ang buhay ko. Ninakaw niya ang posibilidad na maging isang ina ng may dignidad. Ngunit hindi niya kukunin ang lakas ko. Nang araw ding iyon, nagpakita si Marisa ng listahan ng mga babaeng handang magpatotoo. May ilang natatakot pa rin. May ayaw magpakita ng mukha. Ngunit ang mga kwento ay nagtutugma. Paulit-ulit na pattern. Kakaibang imbitasyon. Pagkahilo. Kawalan ng alaala. Magulong paggising. Mga buwan ng katahimikan. Lahat ay konektado kay Ricardo Del Mundo. Lahat ay naging invisible dahil sa kapangyarihan. At pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan, nagpakita si Alia. Hindi bilang ang masayang dalaga na nagtrabaho sa mansyon, kundi bilang isang marupok na figura na may maputlang mukha, maikling buhok, at nanginginig na mga kamay. Tumakas siya sa psychiatric hospital sa tulong ng isang nurse, na nagdesisyon na huwag nang maging kasabwat. Tinanggap siya ni Marisa sa bahay niya. Binigyan siya ng malinis na damit at pitrotektahan siya na parang sarili niyang kapatid. Niyakap siya ni Liana ng mailuha sa mata. Hindi nagsalita si Alia ng matagal. Ngunit nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses niya, basag ngunit matatag, ay nagpaninginig sa lahat. Ikinulong niya ako para walang makaalam. Sinabi niya sa akin na walang maniniwala sa akin. Nabaliw ako. At nagsimula akong maniwala sa kanya. Hanggang sa makita ko si Liana sa balita. At naintindihan ko na patuloy siyang sumisira ng buhay. Si Alia bilang isang pangunahing saksi. Nag-utos ang prosecutor's office ng agarang pag-aresto kay Ricardo. Dumating ang pulisya sa mansyon niya habang naka-live ang mga kamera. Inilabas nila siya na nakaposas. Naka-dark glasses. At may hangin ng ganap na paghamak. Hindi siya lumaban. Tiningnan niya ang mga mamamahayag na parang mga langgam. Ngunit ang sandali ay kasaysayan, isang Del Mundo. Arestado sa publiko. Ngunit hindi ito tumagal. Pagkalipas ng 72 oras, pinalaya siya dahil sa isang legal na technicality. Di umano hindi sapat ang direktang ebidensya. Ang huwes na nangangasiwa ay isang matandang kakilala ni Ricardo Del Mundo. Sumabog ang social media. Hati ang opinyon ng publiko sa pagitan ng galit at kawalang paniniwala. Sumigaw si Rafa sa mga kamera na corrupt ang sistema. Na kung makakalaya ang ama niya, walang magiging ligtas. Naramdaman ni Liana na parang tinatawanan siya ng mundo ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumagsak. Nag-organisa siya ng martsa kasama si Marisa at ang iba pang biktima. Hindi lang nila gusto ng hustisyang panghukuman. Gusto nila ng hustisyang panlipunan. Gusto nila na tingnan ng buong bansa ang halimaw na iyon. Na walang takip ang mukha. Ang martsa ay tinawag para sa susunod na linggo. Mga babae. Ina. Anak na babae. Aktivista. Mamamahayag. Artista. Libo-libo ang sumali. Mga banner na may matatalim na parirala. Mga litrato ng mga biktima. Mga pangalan na nasa anino sa loob ng maraming taon. Nagmartsa si Liana sa harap kasama si Inigo sa kanyang mga bisig. Naglakad siya na may luha sa mata. Ngunit hindi yumuko ang ulo. Agad ang epekto. Nag-broadcast ng live ang mga telebisyon. Nagsalita ang ilang public figure. Nagpakita ng suporta ang mga lokal na gobyerno. Sa unang pagkakataon, hindi kayang manipulahin ni Ricardo ang naratibo. Hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Hindi tumahimik ang social media. Gising ang bansa. Ngunit habang nanonood ang mundo,
Lumala si Inigo. Hindi bumaba ang lagnat. Nanghihina ang katawan niya. Hindi siya kumakain. Nagmadali si Liana sa pinakamalapit na ospital. Tinanggap siya ni E.C. Vergara. Kailangan nating mag-opera kaagad. Gaano ka-urgente? Oras. Kung hindi tayo makikialam, maaaring magkaroon ng di mababawi na pinsala. Wala akong pera. May natitira lang akong $200. Iyon lang. Tiningnan siya ng doktor ng may awa. Kung gayon, kumuha ka. Sa anumang paraan. Tumakbo si Liana palabas. Hinanap niya si Marisa. Naghahanap sila ng mga foundation. Walang makasagot ng napakabilis. Humingi ang ospital ng minimum na deposito na $12. 000. Desperado. Nag-record si Liana ng isang video. Hindi siya humingi ng pera. Sinabi lang niya ang kwento. Ipinakita niya si Inigo. Ipinaliwanag ang pagkaurhente. At inilathala ito sa social media. Sa loob ng ilang oras, nag-react ang mga tao. Mga anonymous, celebrity, artista, ina, estudyante. Isang alon ng bayanihan ang umaktibo. Masyado nang kilala ang kwento. Hindi nila papayagan na magbayad si Inigo ng kanyang buhay. Para sa ginawa ng ibang lalaki. Naging viral ang kampanya. Sa loob ng wala pang 24 oras. Ang account ay nakalikom ng higit sa $70. Si Rafa. Nang marinig ang balita, ibinenta ang kanyang stake sa isang tech company na itinatag niya ilang taon na ang nakalipas. Ibinigay niya ang pera nang hindi inaanunsyo. Nang walang kamera. Nang walang pagpapakunwari. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Sabi niya kay Marisa. Gusto ko lang na maging maayos ang bata. Si Liana. Nang malaman ito, hindi siya nagsalita. Nananatili siyang tahimik. Ngunit may bago sa kanyang mga mata. Hindi tiwala. Hindi pag-ibig. Kundi pasasalamat. Ang operasyon ay matagumpay. Maganda ang tugon ni Inigo. Iniulat ng mga doktor na sa patuloy na paggamot, maaari siyang magkaroon ng matatag na buhay. Hindi ito magiging madali. Ngunit may pag-asa. Nang gabing iyon, nakatulog si Liana sa silya ng ospital na hawak ang kamay ni Inigo. Nangarap siya ng isang tahimik na bahay. Ng tawa. Ng isang simpleng buhay. Sa unang pagkakataon, nangarap siya ng walang takot. Ngunit ang halimaw ay hindi naglaho. Si Ricardo. Mula nang palayain siya, ay naghila ng mga koneksyon. Alam niya na naubos na ang oras niya. Na tumataas ang presyon. Na ang sistema ay hindi na niya kaalyado tulad ng dati. Inayos niya ang pagtakas niya. Kumuha siya ng mga peking dokumento. Isang ruta sa lupa patungo sa ibang bansa. Mga pribadong bodyguard. Plinano niya ang lahat ng may surgical precision. Ito ang estilo niya, gawin ang lahat ng tahimik. Nang walang ingay. Nang walang iniiwang bakas. Ang hindi niya alam ay ang sarili niyang anak. Si Rafa ay naglagay ng isang pribadong investigador sa likod niya. Sinisubaybayan nila ang mga galaw niya. Naghihintay ng eksaktong sandali para makialam. Dumating ang alerto kay Marisa. Tinawagan ni Marisa si Liana. Tinawagan ni Liana ang pulisya. Simple ang plano. Aalis si Ricardo sa bansa ng gabing iyon. Lilipad siya sa ibang bansa gamit ang isang maling identity. Ang airport ang susi. Kailangan nilang kumilos doon. Isang oras bago ang boarding. Hindi nag-alinlangan si Liana. Sumakay siya ng taxi at pumunta sa Ninoy Aquino International Airport, Dinday. Hindi niya inabisuhan ang press. Hindi siya naghanap ng palabas.
Hustisya lang. Nakita niya siya sa line. May peking pasaporte at 2 bodyguard. Tiningnan niya ito. Tiningnan siya nito. Ikaw. Sabi niya nang may kayabangan. Hindi sumagot si Liana. Lumingon siya. At pagkatapos, dumating ang 2 pulis. Isang huwes. At isang piskal. Formal na dinakip si Ricardo Del Mundo para sa pagtatangkang tumakas. Pandaraya sa dokumento. At paglabag sa conditional release. Hindi ka makakalabas ng madali sa pagkakataong ito. Umiti siya sa huling pagkakataon. Ang mundo ay puno ng mga taksil. Tinitigan siya ni Liana. Hindi. Ito ay puno ng mga babae na tumigil sa pagkatakot. At ganoon. Bumagsak ang halimaw. Si Ricardo Del Mundo ay nakaposa sa harap ng mga kamera. Napapalibutan ng mga ahente ng seguridad at mga saksi ng kanyang pagbagsak. Ang tingin niya, sa unang pagkakataon, ay hindi na mayabang. Ito ay walang laman. Wala nang kapangyarihan ang nagprotekta sa kanya. Ang mundo niya, na binuo sa takot, manipulasyon, at katahimikan. Bumagsak sa lakas ng isang katotohanan na hindi niya kayang durugin. Nanood ang buong bansa. May ilang may kawalang paniniwala. May ilang may ginhawa. Marami ang may galit. Ito ang katapusan ng isang panahon. Kung saan maaaring tapakan ng makapangyarihan ang iba ng walang kahihinatnan. Sa wakas, naglalakad ang hustisya ng hindi ipinagbibili. Mahaba. Publiko. At napanood sa telebisyon ang paglilitis. Dose-dose ng saksi. Eksperto. Doktor. Psychologist. Mamamahayag. Ang mga boses ng mga babae na inilibing sa loob ng maraming taon ay lumabas. Nang may panginginig ng mga hindi alam kung paniniwalaan ba sila. Ngunit may lakas ng loob ng mga hindi na kayang manahimik. Kabilang sa kanila si Alia. Ang kanyang testimonya ay nagpapabagal sa silid. Nagsalita siya ng may nanginginig ngunit malinaw na boses. Inilarawan niya ang impyerno ng may mga detalye na walang makakabaliwala. Ang bawat salita ay isang sampal sa sistema. Nagpatotoo rin si Liana. Hawak niya si Inigo sa kanyang mga bisig habang nagsasalita. Hindi siya nagdrama. Hindi siya umiyak. Nagsalita siya bilang isang ina na wala ng takot. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa araw na nagising siyang naguguluhan. Hanggang sa sandaling narinig niya ang audio. Kung saan ang sarili niyang boses ay nagmamakaawa ng tulong. Ikinuwento niya kung paano siya inakusahan ng pamilya Del Mundo. Iniwan. At pinahiya. Tiningnan niya ang bawat huwes. Bawat abogado. Hindi siya humingi ng awa. Humingi siya ng hustisya. Ang hatol ay dumating pagkatapos ng ilang linggo ng deliberasyon. Si Ricardo Del Mundo ay idineklara na nagkasala sa maraming krimen. Kasama ang aggravated assault, coercion, pandaraya sa ebidensya, fraud, at pagtatangkang tumakas. Ang sentensya ay malinaw, life imprisonment nang walang posibilidad ng parol. Nagdiwang ang bansa. May ilang boses na nagdududa pa rin. Naapektuhan ng mga dekada ng kapangyarihan ng media. Ngunit naunawaan ng nakararami na may nagbago. Na hindi na posible na manatiling tahimik. Kapag nagdesisyon ang isang biktima na magsalita. Nagsindi ng mga kandila sa mga pampublikong plaza. Nagbiti ng mga panyo sa mga balkonahe. Hindi lang si Liana ang nanalo. Nanalo ang lahat. Si Inigo. Samantala, ay gumagaling. Matagumpay ang operasyon. Maganda ang tugon ng maliit na katawan niya sa paggamot. Optimistiko ang mga doktor. Bumisita si Rafa araw-araw. Hindi siya masyadong nagsasalita. Minsan, umupo lang siya sa tabi niya. Hinawakan ang maliit na kamay niya at tiningnan siyang natutulog. Ito ang paraan niya para humingi ng tawad.
Hindi sa mga salita, kundi sa presensya. Napansin ito ni Liana. Napansin din niya na hindi na siya ang dati. Ang mayabang. Malayo. Kontroladong Rafa ng mansyon ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking basag. Ngunit handang magtayo ulit mula sa mga guho. Isang umaga. Nang malapit nang lumabas si Inigo sa ospital. Humingi si Rafa ng pulong kay Liana ng mag-isa. Umupo sila sa isang bangko na nakaharap sa hardin ng ospital. Mabango ang hangin sa basang lupa at nakalimutang mga bulaklak. Alam kong hindi ko kailanman mabubura ang ginawa ko sa iyo. Sabi niya. Nakayuko. Hindi mo kaya. Sagot ni Liana ng matatag. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi ako umaalis. Hindi bilang mag-asawa. Hindi ako narito para bawiin iyon. Kundi bilang isang taong nakakaunawa sa pinsalang ginawa niya. At handang mamuhay sa bigat ng pinsalang iyon. Habang buhay. Tiningnan siya ni Liana ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya. At ayaw na kitang dalhin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto kong lumakad ng magaan. Tumango siya. Hindi siya nagpumilit. At niyakap siya ni Liana ng maikli. Parang isang taong nagpapaalam sa isang bagay na mahalaga. Ngunit hindi na pag-aari. Sa kalusugan ni Inigo na matatag at ang sentensya ni Ricardo na pinal. Nagdesisyon si Liana na oras na para gumawa pa ng isang bagay. Hindi niya papayagan na ang kwento niya ay maging isa na lang kaso. Na binubura ng oras. Kailangan niyang ikwento ito. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga hindi makakagawa nito. Nagsimula siyang magsulat. Una sa mga maluwag na papel. Pagkatapos ay binigyan siya ni Marisa ng isang hardcover notebook. Punan mo iyan ng kung ano ang nakabasag sa iyo. At kung ano rin ang nagligtas sa iyo. Tinawag ni Liana ang manuskrito. Sa pangalan na kasama niya. Mula nang una niyang maramdaman na may mali. Ang anak ng katahimikan. Ang libro ay inilathala pagkatapos ng 6 na buwan. In-edit ito ng isang maliit. Independenteng black-owned press sa adaptasyon. Isang maliit na Filipino independent publisher. Sa simula, hindi sila nag-aasam ng malaking epekto. Ngunit sa araw ng paglunsad nito, naging trending si Liana sa lahat ng dako. Naubos ang libro sa loob ng ilang oras. Tinawag ng mga review ito na matapang. Kailangan. Nakakadurog ng puso. Hindi ito isang kwento na isinulat para magpabago sa mga tao. Ito ay isang babala. Isang patotoo. Isang akto ng pag-alaala. Gamit ang royalties. Nagtatag si Liana ng isang organisasyon para sa mga babae. Biktima ng pang-aabuso at karahasan ng kapangyarihan. Tinawag niya itong pundasyon ni Inigo, Inigo's Foundation. Hindi lang para sa bata, kundi para sa kinakatawan niya. Isang buhay na ipinanganak mula sa takot na naging simbolo ng pag-asa. Nag-aalok ito ng libreng legal aid. Mga workshop sa emosyonal na paggaling. Temporary shelter. At medikal na gabay. Dumating ang mga babae mula sa lahat ng dako. Takot. Sugatan. Ngunit may katiyakan na hindi na sila nag-iisa. Si Alia ay isa sa mga unang volunteer. Si Marisa ay naging legal na kaalyado niya. Si Aling Teresita ay naging isang uri ng honorary godmother. Tahimik na nagtulungan si Rafa. Nag-organisa ng mga donasyon gamit ang mga koneksyon niya. Nang hindi naghahanap ng atensyon. Si Liana ay naging isang pampublikong figura. Kahit ayaw niya. Inimbitahan siya sa mga komperensya. Universidad. At palabas sa telebisyon. Ngunit tinanggap lang niya kapag alam niyang makakapagsalita siya ng taos puso. Nang walang makeup. Nang walang prefabricated na mga talumpati. Ang kwento niya ay hindi isang produkto. Ito ay isang bukas na sugat na nagdesisyon siyang huwag nang itago pa. Lumipas ang mga taon.
Lumaki si Inigo na napapalibutan ng pag-ibig. Hindi siya masyadong nagtanong sa simula. Siya ay isang matanong. Masayang bata. May nakakahawang tawa at maagang katalinuhan. Alam niya na espesyal ang kwento niya. Na matatag ang ina niya. At nasa paanong paraan. Ang kanyang pag-iral ay nagbago sa buhay ng maraming tao. Nang magnegatibo 6 taong gulang siya. Sumulat si Liana ng isang sulat para sa kanya. Anak kong mahal. Ipinanganak ka sa katahimikan. Ngunit ang boses mo ang nagpagising sa mundo. Hindi kita pinalaki para maging matapang. Dahil matapang ka na. Pinalaki kita para maging malaya. Para maunawaan na ang pinagmulan mo ay hindi nagbibigay kahulugan sa iyo. Ang nagbibigay kahulugan sa iyo ay ang pag-ibig na ibinigay at natanggap mo. At ikaw, Inigo, ang pinakamalaking aral ko sa pag-ibig. Ang huling eksena ay naganap sa isang mainit na hapon ng Marso. Ang langit ay malinis. Halos hindi totoo ang asul. Naglakad si Liana sa isang landas na napapalibutan ng mga puno. Kasama si Inigo sa kanyang mga bisig. Hindi na siya sanggol. Ngunit gusto pa rin niyang yumakap tulad noong maliit pa siya. Binuhat niya ito. Inihiga sa balakang niya. At tumingin sa langit. Hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Hinaplos ni Inigo ang mukha niya. Ayos ka lang. Ma! Ngumiti siya. Hindi sa kalungkutan. Kundi sa kapayapaan. Nabasag ako ng sakit. Ngunit binuo mo ako ulit. At nagpatuloy silang naglakad. Sa gitna ng mundong puno ng ingay. Ang katahimikan ay minsan ang pinakamalakas na sandata ng kapangyarihan. Ngunit napatunayan ni Liana na ang katotohanan nga anuman kasakita ay hindi mananatiling nakakulong. Ang kanyang laban ay hindi lang para kay Inigo. Kundi para sa bawat biktima na naniniwala na ang kanilang boses ay walang halaga. Kung nakarinig ka ng isang kwento na parang ito. Kung mayroon kang alam na isang sikreto na dapat mabunyag. Huwag kang matakot magsalita. Walang hiya sa paghahanap ng hustisya. Ang totoong kahihiyan ay ang manatiling tahimik kapag ang iba ay nagdurusa. Ibahagi ang kwentong ito at gamitin ang pundasyon ni Inigo para maging bahagi ng pagbabago. Ang bawat boses ay mahalaga.